Morning. Good morning po mga kapatid. This morning, we will continue on with our series. At Morning po. pasalamat po tayo sa Panginoon na nandito tayo upang ating pag-aralan po ang biblical history. Sa ating mga kapatirang sumusubaybay po sa ating FB Live at sa YouTube, we are happy to welcome you. At habang naglalakbay, Sister Susan, God will bless you with His words. Especially that today, we will study about the faith that was tested by Abraham. Ito po ngayon ang ating tatalakayin sa umagang ito. Kaya nga po kahapon ay atin pong napag-aralan ang Genesis chapter 12 verses 1 to 9. At nandoon na po si Abraham sa lupang pangako. Ngunit sa kalaunan ay mayroong pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Okay. Ating tingnan at tungayan po kung paano ang man of faith was also a man that falls. Na siya po ay nahulog din at nagkamali. Kaya nga po we can relate at I hope that this will be a lesson for each one of us. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magkaroon ng prayer thought. Okay, sabi po rito, inspiration says, Abraham could not explain the leadings of providence. He had not realized his expectations, but he held fast the promise. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Okay. With earnest prayer, he considered how to preserve the life of his people and his flocks. But he would not allow circumstances to shake his faith in God's word. To escape the famine, he went down into Egypt. He did not forsake Canaan, or in his extremity turn back to the Chaldean land from which he came, where there was no scarcity of bread. But he sought a temporary refuge as near as possible to the land of promise, intending shortly to return where God had placed him. The Lord in his providence has brought this trial upon Abraham to teach him lessons of submission, patience, and faith. Mayroon pong mayroong lesson na nais
ipalearn o ituro kay Abraham na kung saan sa panahon na siya'y tinawagan, now, nandyan na siya sa lupang pangako. Ngunit mayroon pong testing. Mayroon pong test sa kanya na kung siya po ba ay mananatili na harapin ang gutom. No, mayroon pong famine na nangyari po sa lupain ng Kanaan. At kaya nga po ay nagkaroon po ng di mapaliwanag na providence din ng Panginoon na kung saan ay umalis siya. Umalis siya sa lupang pangako. At dito matunghayan natin kung paano po at ano ang nangyari sa kanya doon sa lugar na kung saan hindi naman pinangako ng Panginoon sa kanya. Ngunit ay pumunta po siya. Walang utos na pumunta ka muna sa Egypt para doon ay babalik or mapakain mo ang iyong pamilya. Dahil nagkaroon nga po ng famine at alam natin ay kung may famine po ay talagang kailangan na ma-preserved ang kanyang pamilya. Kaya this is a question on his faith na siya po ba ay sumagi sa kanyang isipan na God will provide dahil may gutom. Okay, tingnan po natin yan sa ating pag-aaral. Bago po yan, tayo po muna ay humiling ng tulong sa ating Panginoon natin pang maunawaan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po ay maniklahod at mananatili po kayo kung saan po kayo. Atin pong hilingin sa Banal na Espiritu sa Panginoon na gabayan tayo. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nandito lumapit sa inyo. Aming tinatanggap, Panginoon, na wala po kaming kakayanan upang unawain ang mga spiritual na bagay. Kaya nga po kami ay dumudulog sa inyo. Nanawa ang inyong Banal na Espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin na ang katotohanan ang siyang aming maunawaan, Panginoon, at maging kabahagi po ng aming buhay. Nanawa sa aming pag-aaral, Panginoon, ay makamit namin ang kasiyahan na kung saan ay kayo ay mayroong mga inihandang pagsubok, ngunit ganun pa man, kayo po ang siyang aming inanyayahan na magtagumpay nawa kayo sa aming buhay. Na kayo po ang siyang lumukob, katulad po sa buhay ni Abraham, na kung saan ay siya'y tinawag ninyo at sa pagkakataon ay mayroon pong mga pagkukulang at di pagtiwala sa inyo, ngunit kayo pa rin po ang siyang nagbibigay sa amin ng kaparaanan na lahat ng mga pagsubok ay aming mapanaggubayan. Salamat, Panginoon, sa aral na ito na aming matunghayan at mapag-aralan sa umagang ito. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy sa verse, dito po basahin natin ang Genesis chapter 12, verse 10. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Okay, at kung nakita nyo na po ay ating basahin ang verse 10 ng Genesis 12. Okay? Nagkagutom sa lupain kaya't bumaba sa Ibram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Okay, so ito po yung talata na atin pong isa-isayin, ano? There was a famine. So mayroon pong tagutom sa lupa. A famine was a serious problem. Bakit po? Dahil kung ang pamilya mo na ay hindi makakain, kailangan po talaga ng solusyon. Kaya nga po itong si Abraham ay siyempre mayroon instinct na magugutom yung pamilya ko. So kailangan ay gagawa ako ng kaparaanan. Okay, many people died from hunger. And it was right for Abraham to be concerned about famine. No? So, isa lamang na kanyan,
instinct ng tao na pag nagutom ka ay talagang maghanap ka ng pagkain, ano? So, dahil sa panahong yan ay tagutom, so ano po ang gagawin niya? So, ang ginawa po ni Abram ay pumunta sa Ehipto. But Abram was wrong in thinking God would not provide for his needs in the place where God called him to live. So yan po yung isang natin na nakita natin yung mali yung ginawa ni Abraham na kung saan hindi po siya nagsangguni sa Panginoon. Panginoon, ah, sabi niyo po ito yung pangako niyo na lupain. Pero bakit nakakaranas kami ngayon ng gutom? Yun hindi po nabanggit sa talata na kung siya ay nag-isip ba na ah, tinawagan siya or dinala siya ng Panginoon sa lupang pangako, pero ngayon ay may gutom. Kaya nga po nag-decide siya sa kanyang sarili. So ito po yung mga leksyon, isa sa mga leksyon na dapat po natin matutunan, ano? Na bagamat si Abraham po ay kinilalang father of faith, but yet yan, mayroon din po siyang pagkakamali. Ano po? Abraham, like most of us, ito na po yung leksyon para po sa atin, found it easier to trust in the far-off promises than in the right now needs. Mas madali kay Abraham na maniwala o magtiwala sa Diyos sa mga kanyang pangako na medyo malayo at hindi makikita. Yun po ay umaasa siya. O may pag-asa, may pananampalataya siya doon, nagtitiwala siya sa Diyos. Pero sa ngayon, kung nararanasan yan, madali kaya? Yun po yung mga tanong dyan na kung sana'y si Abraham ay madali po siyang magtiwala sa mga bagay na malayo pa. Pero ngayon, sa mga pangyayari na kanyang nararanasan kasama ang kanyang pamilya na nagkaroon ng gutom, ay dito po nasubukan ang pananampalataya ni Abraham. Okay, ni Abraham. Abraham went down to Egypt. Ayon po sa talata. When we are tested in this way, we are often believed our actions are all right because no harm can come. Okay? Minsan mga desisyon natin na hindi natin sinangguni sa Panginoon, ay bigla na lang tayo turn about. Or ang ginawa naman ni Abraham, hindi po siya nag-turn about, kundi tumungo siya sa ibang dako. At yun na nga po yung Egypt. Hindi po siya bumalik doon sa Ur of Chaldeans na doon ay walang gutom. Pero dito ngayon sa Canaan, sa Canaan ay may gutom. Kaya yun ang nagdesisyon po siya na bumaba patungo sa Egypt. So through God, okay, though God blessed and protected Abram even in Egypt, he came away with excess baggage and a refuge from a pagan king. Harm came from his trip to Egypt. Ayun po mga kapatid, the harm especially show up later when a slave girl named Hagar, whom Sarai received from Egypt, ito na po yung nagkaroon po ng problema. Became a source of great trouble in Abraham's family. Na yung katulong na kanyang nakuha doon sa Egypt, yun po ang nagkaroon ng problema. Okay? Kaya pumasok siya. Dito po mapapansin natin, pag pumasok po tayo sa isang problema, ay may dadalhin tayo na another problem. So, we can learn a lesson from this. Na kung saan ay, yes, ang Diyos ay nag-protect. Pinoprotektahan po tayo ng Panginoon. And God still bless. Bagamat sumuway or lumayo tayo sa Panginoon katulad kay Abraham na yes, madali sa kanya magtiwala sa mga bagay na malayo pa. Pero sa mga bagay ngayon na sa kanyang sitwasyon,
kasama ang kanyang pamilya na nagugutuman, ay they move out of their instinct na kailangan ko gumawa sa aking sarili. So minsan ay gumagawa tayo ng ating desisyon o sariling desisyon na hindi po natin sinangguni sa Panginoon. At yun po ay nagbunga ng lubhang masama na pangyayari po sa buhay. Katulad po dito kay Abraham. Okay? Now, basahin po natin kung ano pa po ang nangyari, no? Sa verses 11 to 13. Tingnan po natin. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Saray na kanyang asawa, "Alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin, at kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa at ako'y kanilang papatayin. Subalit hahayaan ka nilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo." Wow! Yan po yung unang pagsisinungaling ni Abraham, no? Na kung saan ay alam niya na pag makita si Sarai ay magustuhan siya dahil napakaganda. No? Maganda po si Sarai. So, kaya sinabi niya, I know that you are a woman of beautiful countenance. Bagamat sa kanyang edad ay 60 years old po si Sarai at this time, no? Abraham was concerned about his 60-year-old wife's attractiveness to the Egyptians. So concerned po siya doon sa kagandahan ng kanyang asawa na hindi niya inaalintana na magsinungaling. So isa rin po yun sa mga bagay na matingnan natin. Ito ba ang man of faith na sa kanyang buhay ay meron din pong lapses, ano? Kaya nga po sa buhay ay hindi natin masabi na hindi na tayo nagkakamali. Kundi may mga bagay minsan na God allows it that we may learn from those. Pero sa ngayon mga kapatid ay nakita natin na dito po sa buhay ni Abraham ay maka-learn tayo ng lesson. This shows Sarai was not only a woman of particular beauty, but also that not every culture worships youthful appearance the way modern cultures does. So, sa ating kapanahonan ngayon, pag makita kang maganda ay yan. Siyempre, yung attractiveness of a woman attracts the men. Kaya ito rin po ang nangyari kay Sarai na kung saan ay para ma-save ang buhay, para ma-save yung buhay ni Abraham, ay sinabihan niya si Sarai na, okay, para ma-save yung buhay ko, ay sabihin mo sa kanya na kapatid mo ako. Para yung kung anong treatment ng tao sa iyo, ay ganun din ang treatment sa akin. So yun po yung isa sa mga presumptions o presumption po ni Abraham, ano? The long lifespan of Abraham and Sarai also helps to explain her beauty. Since Abraham lived to be 175 and Sarai to 127, this was only middle age for her. Perhaps corresponding to what we think as of her 30s. So parang sa ating panahonan ngayon, mga kung ang edad ay mga 30s, ay maganda yun po sa middle ages. Pero at this time, 60 years old po si Sarai, ano? Na kung saan ay kung mapapansin natin, yan po ang kalagitnaan ng kanyang, the fullness of her age is 127 nung namatay po si Sarai. Kaya mapapansin natin na parang middle age po siya sa kanyang edad na 127. At ganun din po si Abraham. Dahil umalis po siya sa Haran
75 years old. So, mas matanda po si Abraham kay Sarai, ano? Kaya dito po mapapansin natin na concern nga po si Abraham sa napakaganda niyang asawa para maligtas yung buhay niya ay magsinungaling na sabihin na kapatid, no? So ito po yung makikita natin sa buhay ni Abraham na kung saan ay naging bahagi ng kanyang buhay na naka-learn ng lesson po siya. Kasi ang purpose ng Panginoon, bakit pinapahintulutan na mangyayari po ito ay para maka-learn ng lesson na wag nang balikan yung mga bagay na ito. So sabi nga po rito, sabi niya sa kanyang asawa, please say you are my sister. Ayun po yung sinabi doon sa talata, no? This was in fact a half-truth. Yes, may kalahating tama po yan. Okay? Dahil Sarai was Abraham's half-sister. Ayon po sa Genesis 20 verse 12 na may katotohanan po na siya po ay half-sister ni Abraham. Yet this half-truth was a whole lie. Buong pa rin po yan pagsinungaling. Ano? Abraham's intent here was clearly to deceive, and he trusted in his deception to protect him instead of trusting in the Lord. So minsan ay sa ating mga white lies, yes, totoo naman na half-sister niya na sinabi niyang sasabihin ni Sarai na kapatid, pero yan po ay the whole lie pa rin na kung saan ay hindi siya sa halip na magtiwala sa Panginoon ay ginamit po ang pagsinungaling para sa kanyang kaligtasan. To save life. Minsan ito po yung nangyari din po doon kay Rahab, ano? Na during the time when he is saving the two spies. Two spies po mga kapatid ay talagang nagsinungaling din po siya to save life. Pero sa puntong ito, atin po makita na si Abraham ay yes, it has a truth in it, but it is still a lie in the sight of the Lord. And God actually will pave a way to solve this problem, mga kapatid. Nakita natin dito yung providence talaga ng Panginoon sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral. Ideally, Abraham would say, God promised me a children. Di ba? Nangako po ang Panginoon na magkaroon siya ng anak. And I don't have them yet. Therefore, I know I am indestructible until God's promise is fulfilled. Because God's promise are always true. God will protect me and my wife Sarai. So yun po yung dapat maniwalaan na kung saan ay nangako ang Panginoon na you will be the father of nations. And yet, nandito ngayon. Kaya nga po madali sa kanya magtiwala sa mga malayo pa na promesa ng Panginoon. Pero ngayon sa malapit na sitwasyon ay hindi po siya makatiwala sa Diyos. So yan po isa sa mga nakikita nating leksyon dito na bagamat yes, he is the father of faith, but yet he has been tested. Kaya nga po sa buhay niya, malalaking mga pagsubok ang darating sa kanya na doon na po ay full ang kanyang pagtitiwala. Mapapansin po natin yan later. At atin po yung tunghayan na bahagi ng buhay ni Abraham. Ito po ay mga leksyon na kung saan makita natin, masagip natin sa ating pag-aaral po sa biblical history. No? Na kung saan ay dito makita natin yung providensya din po ng Panginoon. Dito na po tayo sa patuloy na sitwasyon sa pinasok na problema ni Abraham na kung saan ay mapapansin natin that God allows these things to happen. But yet, tingnan natin kung ano po ang mga providensya ng Panginoon kung paano po masolve ang problemang ito. Okay? Basahin po natin ang verses 14 to 15 ng Genesis 12.
Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang Mm. makita siya ng mga pinuno ng Paraon, siya'y kanilang pinuri kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ng Paraon. Oh, so talagang nagkatotoo yung sinabi ni ano no ni Abram na pag makita si Sarai ay talagang magustuhan siya. Okay? So dito makita natin na mayroong yes, we sometimes have this presumptuous, na iniisip natin ng future yung mangyayari, na mayroon na tayong solusyon na hindi natin sinangguni ang Panginoon, ano? Kaya dito, napapansin natin yung mga Egyptians. The Egyptians saw the woman that she was very beautiful. Sarai attracted attention both because she was very beautiful and because she was the companion of an obviously wealthy and influential man na si Abraham. Kasi sa kanilang paglalakbay ay marami pong mga dala-dala. So mayroon po silang mga dalang kagamitan na kung saan ay for temporary escape from famine. Dahil may gutom po doon sa Sikkim o doon po sa pinanggalingan sa Canaan na kung saan ay yes, pinangako ng Panginoon yun na uh, doon siya manirahan. Pero yun na nga po, ang hamon sa kanya ay dumating na mayroong tagutom sa Canaan. Kaya nga po nakapunta siya sa Egypt. Okay? The woman was taken into Pharaoh's house. Understanding the place Abraham and Sarai have in God's redemptive plan. We realize how serious this was. Kasi mapapansin natin dito na yes, dahil sa attractiveness na-attract yung mga pinuno ni Paraon at dinala siya doon sa kaharian ay talagang ngayon po ay isang seryoso na pangyayari na. Ano ang mangyari nito pag ah, na, nagustuhan ng Paraon si Sarai at may mangyari sa kanila? So this is a serious problem para kay Abraham. Hayaan lang ba ni Abraham na mangyari yung ganon na ang kanyang asawa ay sisipingan ng paraon. So dito po ay makikita natin ang providensya ng Panginoon kung paano po masolve ang problemang ito. God did not want Sarai's womb to be defiled by a Gentile king because the Messiah would come from her line of descendants. Yan po ang premise dito sa sitwasyong ito. Ayaw ng Panginoon na babahiran ng dungis ang sinapupunan ni Sarai. Kaya nga po dito mapapansin natin na God allows this that Abraham could realize the intervention of the Lord. Kaya sa ating buhay minsan mga kapatid ay may mga pangyayari na kung tayo ay nagkamali, nagkasala, God still is calling us. God is still in control of everything. Na He allows that to happen in order for us to realize that He is still paving a way para maka-escape po tayo doon. Kaya totoo po yung sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na kung saan ay mayroong mga pagsubok na dumarating sa atin na para bagang hindi natin kaya. Pero on the other hand, God paves a way for the escape na tayo po ay makalampas doon sa mga pagsubok na yan. Okay? So ito po yung ating makikita dito na kung saan ay dinala nga po si Sarai, siyempre kasama po si Abraham, ano? Dahil sila po ay isang grupo na pumunta po sa Ehipto. Kaya dito po mapapansin natin na mayroong protection ng Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoon dito? Ayon po sa Patriarchs and Prophets, page 131, dito po maisalarawan po na
kung saan ang intervention ng Panginoon ay nandyan. The warning that had been given to Pharaoh. O, ibig sabihin mga kapatid, may warning ang Panginoon para kay Pharaoh. Prove a protection to Abraham in his after intercourse with hidden people. For the matter could not be kept secret. Hindi talaga matatago yan na sa katotohanan ay asawa niya si Sarai. Kaya nga po, and it was seen that the God whom Abraham worshipped would protect his servant and that any injury done him would be avenged. Talagang kwan yan po. Mayroong consequence yan. Kung ang alagad ng Panginoon ay yung inarm na may covenant po ang Panginoon sa kanya, so there is still a protection from the Lord. It is a dangerous thing to wrong one of his children of the King of Heaven. The psalmist refers to this chapter in Abraham's experience when he says, in speaking to the chosen people, that the God reproved kings for their sakes, saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. So, ito po makikita natin talaga yung protection ng Panginoon. That God paved a way na kung saan ay hindi mabahiran na kadungisan ang kanyang bayan. Kaya there is actually a message, a warning to the people as well. Katulad po dito sa nangyari na si Pero ay hindi pa gumawa ng kasamaan doon. Bunga ng pagsisinungaling ni Abraham ay nandun na po ang Panginoon upang gumawa ng kaparaanan para maproteksyonan po ang kanyang bayan. Kaya we need to learn from this lesson na in the history of God's people, people may divert themselves or go away from God, but yet God will pave a way for them to return. Ito po yung nakikita natin dito na sinasaway ng Panginoon kahit yung mga hidden, kahit yung mga hindi mananampalataya. Kung sila po ay nagpaplano ng kasamaan laban po sa bayan ng Diyos, God will protect. So this is the lesson that we need to look at. Okay? Ito po yung verses 16. Tingnan po natin kung ano nangyari. 16 to 20 ng talatang ito. Revelation. Genesis chapter 12. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. Subalit, pinahirapan ng Panginoon ang paraon at ang kanyang sambahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Tinawag ni Paraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya iyong asawa? Bakit mo sinabing siya aking kapatid na ano pat siya aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon, narito ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at umalis ka. At nag-utos ang paraon sa mga tao tungkol sa kanya at siya'y kanilang inihatid sa daan ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Okay, so nakita natin dito, yes, hindi naman ganun kadali na pag kinuha po ng paraon, ay kanyang mabahiran ang sinapupunan ni Sarai. Sa pagkakataong yun, ay naninirahan nga po sila ng safe doon sa kariang yun. Okay? At talagang inalagaan o he treated Abraham well for her sake. Kaya nagkatotoo yung sinabi ni Abraham na kung ano, para maingatan din po ako o sabihin mong ganito. So yan po ang nangyari na kung saan ay iningatan nga at for the sake of Sarai na nagustuhan ng paraon ay pinagkaloob po lahat ng mga bagay na para sa na hindi magutuman. Siyempre nagkaroon po ng maraming matupa, lumaki po ang kanyang ari-arian, at lalo pa siyang yumaman doon sa Egypt. So God blessed Abram even when he didn't do what he should.
bagamat hindi po bagay sa isang tinawag ng Panginoon na makaranas nitong pagsisinungaling at nangyari nga po na nagkaroon ng curse. Mayroong mga nangyari po kasi sabi nga po doon sa pangako ng Panginoon sa kanya na ang sino mang mag-bless sa iyo ay i-bless ko. Ang mag-curse sa inyo ay i-curse ko. So yun po yung sinabi ng Panginoon kay Abraham. Kaya God continued to protect Abraham. Mayroong protection pa rin ng Panginoon, mga kapatid, kahit yun ang nangyari. Na may covenant na po ang Panginoon sa kanya na ikaw ang maging father, ikaw ang maging ama ng great nations. Even when Abraham acted like a liar. Sinasabi po rito na yes, nag-lie po siya. God did not call back His promise to Abraham because the promise depended on God and not on Abraham. So ang promesa po ay ang pangako po ng Panginoon ay hindi doon sa galing po sa tao, kundi ang pangako po ay galing sa Diyos. Kaya ang Diyos po ay talagang matapat sa kanyang mga pangako. Na bagamat sabihin natin na nagkasala, sinungaling po si Abraham na sinabi niya po na itong si Sarai ay kanyang kapatid. Kaya napansin natin dito na kung saan ay nagsinungaling siya. Na ginamit niya pa actually ang asawa niya. Itong sabihin mo sa mga taong sa inyo na ako'y iyong kapatid. So siya ang origin of that lie na nag-lie din po si Sarai. So yun po mga kapatid na kung saan ay hindi po siya nagdepende doon sa pangako ng Panginoon, kundi gumawa po siya ng kanyang sariling desisyon. At dito nga po ngayon, atin pong nabasa na nagkaroon po ng sakuna or salot nangyari po sa sangbahayan ng Paraon. Kaya nga po na-realize at napag-alaman ni Paraon na hindi tunay na kapatid, kundi asawa ni Abraham, si Sarai. Kaya nga po ito ngayon ay si Pero pa po ang nagbigay ng leksyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya'y iyong asawa? Kaya ngayon, anong nangyari dito sa Egypt? Dahil sa inyo ay nagkaroon ng salot. So yan po mga kapatid na there is actually may mga salot na dumarating minsan. Resulta ito ng ating kapabayaan, resulta ng ating pagkakamali, na tayo sana ang maging halimbawa sa ibang mga tao. Pero tayo ay maging katisuran pa. Mabuti lang mga kapatid na si Pero nakarealize and he admit that it is sin, kasalanan, na gamitin mo ang asawa ng iba. So, what is this you have done to me? Yan po ang sinabi ng Pero. Sadly, a pagan king had to rebuke. Yan po ay pag-rebuke, pagsansala kay Abraham. Mali ang ginawa mo. Na sana ay sinabi mo sa akin na asawa mo siya. Hindi pa sana dumating itong sakuna na nangyayari sa Egypt. Yan po yung realization at pag-rebuke at sansala kay Abraham. God's divine protection to Abraham and Sarai shows that if he would have trusted in God and told the truth, everything would have been all right. Kasi kung sinabi niya lang ang katotohanan, ay doon niya maranasan ng proteksyon, ang tunay na ang lahat ng bagay sana ay maging matuwid, maging tama. Pero dahil nag-umpisa po siya sa mali, doon pa lang po sa pagsubok sa kanya, na iniwanan niya po ang pangako ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, when we have seen the promises, the covenant of the Lord, make it a deal with the Lord.
Panginoon, nangako kayo. Ito ang liwanag na aking tinanggap ngayon. Alam ko, hindi niyo ako pabayaan. Ang pagtitiwala nawa ay mananatili po mga kapatid sa atin na hindi tayo magkaroon ng isipan na gawin na lang natin ito dahil sa isip natin ay tama. Yes, ang ginawa ni Abraham na umalis doon sa Canaan, sa Shechem, dahil may tagutom. Para sa kanya ay tama yun. Pero ang tanong, is it righteous? Makatwiran po ba? Ang sabi ng Panginoon, manirahan ka sa lupang pangako na kung saan I will make you a great nation. O nakalimutan yata ni Abraham. Dahil sa mga presenting pangyayari sa kanyang buhay, ay nakaligtaan niya ang pangako ng Panginoon. Minsan sa ating buhay, ganun din po. Makalimot tayo na may pangako palang Diyos, na hindi tayo pabayaan. Na kung minsan ay makakaranas po tayo ng hirap, makakaranas tayo ng mga sitwasyon na, Panginoon, tama ba itong desisyon ko? Tama ba ako na maniwala sa mensaheng ito? Tama ba na ganito na yung sitwasyon ko ngayon? Marami akong mga kaibigan na nawala because of obedience or yung pagtiwala mo sa katotohanan. Yan po ay mga sitwasyon na kung saan ay subukan ang ating pananampalataya kung tayo po ba ay matibay. So dito sa buhay ni Abraham ay nasubukan po at natagpuan na pagkatapos na sinasansala siya ng paraon ay pinabalik po sila. Okay, go your way. Umalis kayo dito. So yan po ay providence ng Panginoon na kung saan ay God paves a way. Na kung saan ay kung saan ka nais ng Diyos na manirahan, ay God will allow you, will pave a way para matupad po ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, dito po sa buhay o sa seryeng ito, sa episodes na ito, mga kapatid, nakita natin na ang pagsisinungaling ay managdagan pa ng mga problema na pagbalik niya po ay dala-dala niya ang mapag-aralan po natin na may dala po pala siyang mga slaves, katulong, mula doon sa Egypt. Okay? Pauwi sila ng pabalik ng lupang pangako. Mapansin po natin mga kapatid na ganun din po ang nangyari sa Israel. Sila rin po ay pumunta ng Egypt. Sa Egypt sila, tapos pinabalik sila ng Diyos sa lupang pangako. So yun po actually mga kaparaanan ng Panginoon, mga kapatid, na we learn a lesson from those experience sa biblical history. Okay? So any reflection po dito sa bahaging ito na kung saan ay nakita natin na yes, a man of faith as also lapses at tinawag na man of faith dahil pagkatapos nito mga karanasang ito, mga kapatid, ay tumibay. Tumibay po si Abraham. Ano? At siya nga po ang tinaguriang father of faith. Okay, any kwan po, reflection? Yes, Sister Nympha po. Well, good morning to everyone. Napakaganda talaga ng experience ni Abraham. Hello? Nawala po kayo, sister? Hello? May na siguro ang signal? Wait. Hello po kuya, pakinig po. May na po yung boses ninyo? Hello po kuya, pakinig po ako. Ayan na, okay po. Okay. So, dito po pakinig niyo pa po ako. Okay, yes po.
Okay. So dito po sa buhay ni Abraham, ang isa po sa nakita ko dito na lesson is sa journey niya dito sa Egypt. During his stay in Egypt, Abraham gave evidence that he was not free Hmm. from Nawawala po kayo, sister. pakinig po ako. Oo, nawawala yung signal niyo. Ay, Ma- oo. Hanap po ako ng signal. Okay po. Sige, patuloy po. Ano ko na lang po, i-text ko po dito sa ating chat box yung akin pong dito. Oo, Para kasi nawawala po yung ano ninyo. Siguro Okay. sa signal po ay Okay mahina. po. Kaya Okay po. habang nagsasalita po kayo ay nawawala po. So, Okay po. Okay po. okay. So, salamat po, Sister Nempha, no? Yes, sinasabi po ni Sister Nempha na kung saan ay pinapahayag lang po dito na Abraham is not free na free from any lapses, ano, na mayroon din pong vulnerability. Vulnerable po siya. At susceptible, may mga tendency na kung saan ay nagkakamali, nagkakasala. So it doesn't mean that you cannot attain perfection of character or you cannot be counted perfect, na kung saan ay nais ng Panginoon na maranasan po natin. Sabi nga po rito, during his stay in Egypt, Abraham gave evidence that he was not free from human weakness. Tama po yun. And imperfection. In concealing the fact that Sarah was his wife, he betrayed a distrust of the divine care, a lack of that lofty faith and courage so often and nobly exemplified in his life. So tama po yun, ano? Na kung sana hindi po nagpapahayag lang po dito ng ebidensya na si Abraham po ay hindi siya ligtas sa tendensiya o sa human weakness kasi tao din po siya. Pero bagamat tao, ay nandun po yung providence ng Panginoon na habang siya ay nabubuhay at natagpuan po na later in his life, he become the father of faith. So yun po yung mga kapatid, yung buhay ni Abraham na makikita po natin na hindi po keso gano'n na yung buhay ay magpapalugmok ka na lang o mananatili ka na lang sa gano'n na sitwasyon. Naka-learn po ng lesson si Abraham dyan. Sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral na ito ay doon makita natin na he exemplified, na ipahayag po sa kanyang buhay na yung mga karanasan niya sa nakaraan ay mga lesson yon na he learned something. Okay? At may iba pa siyang mga po na ang asawa niya naman ang ginamit para subukin po ang kanyang pananampalataya. At matunghayan po natin sa sunod nating pag-aaral. Ngunit tomorrow po ay atin pong tingnan ang buod para makuha po natin yung talagang full na picture ng chapter 12. Kaya mayroon po akong synopsis on the chapter 12 para po mabuo natin bago tayo lilisan sa topikong ito dahil napakaganda po ng mga lesson na makukuha po natin dito sa chapter 12. Okay, any more reaction po? Okay, kung na po ay Sister Susan, mayroon po kayong sasabihin? Yun pong buhay po ni Sarah, Apo. ang respeto po niya sa asawa niya. Aha. Sumusunod siya kung anong sabihin at ang Diyos pa rin ay nag-ingat sa kanya. Kaya napakahalaga po ng respeto na iyon. Kahit anong kahinaan ng asawa ay ipinakita niya yung pagsunod kahit
nanganganib ang kanyang buhay. Ano po? Kaya salamat po sa Amen. biyaya ng may mga weaknesses ang lalaki. Pero Amen po. inaayos ng Diyos at iniingatan ng Diyos kahit saan pumuntang lugar. Kaya salamat po sa Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon, no? So, yun po yung nakita na angle of the life of Sarai na bagamat yes, may respeto po siya kay Abraham. Dahil kung walang respeto po yun, magkuhan pa yun, magdebate pa yun sila. No? Hindi, ayoko yung ganito, ganyan, ganyan. So, doon pinapakita po na sumunod ang asawa, ano? Sabi dito po, God has always tried His people in the furnace of affliction. It is in the heat of the furnace that the dross is separated from the true gold of the Christian character. Tama po yun. Ito po ay nababasa natin doon sa Patriarchs and Prophets, no? Actually, yung mga ibang mga talata ay doon din po natin nakita at kinukuha po mga kapatid. Jesus watches the test. He watches the test. He knows what is needed to purify the precious metal, that it may reflect the radiance of His love. It is by close testing trial that God disciplines His servants. He sees that some have power which may be used in the advancement of His work, and He put these persons upon trial. In His providence, He brings them into positions that test their character and reveal defects and weaknesses that have been hidden from their own knowledge. He gives them opportunity to correct their defects and to fit themselves for His service. He shows them their own weakness and teaches them to lean upon Him, for He is their only help and safeguard. Tama po yung mga kapatid, ano, na natagpuan po na may kakulangan si Abraham. Kaya nga po ay ginagamit po ito. Kaya hindi ma-explain ni Abraham ang providensya ng Panginoon, no? Na kung saan ay bagamat yun po yung ginawa niya, hindi parang pinakita niya po na hindi siya nagtiwala sa Diyos. Pero ganun pa man, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Dahil pinahintulutan po yun ng Panginoon para makita ni Abraham ang kanyang weakness. Kasi pag hindi niya po yung makita, paano po siya magtibay? So ganun din po sa atin. Na minsan ay pinahintulutan po ng Panginoon ang mga pangyayari sa ating buhay at doon matest po na yun pala ang ating kakulangan. Panginoon, salamat dahil pinakita mo po sa akin ang kakulangan ko. Yun po ang nangyari kay Abraham, na he realizes, he acknowledged that he is weak, and so he will rely on the Lord. Kaya yun po, sa kanyang buhay, makita natin later na kung ano po ang command ng Panginoon, tinutupad niya na. Dahil naka-learn na po siya ng lesson. So dito pa lang mga kapatid ay pinagtibay ng Panginoon ang relasyon ni Abraham sa Diyos, na kung saan he intervened even into that situation na nakita po na buhay ni Abraham ay hindi po dapat. Hindi siya karapat-dapat. Kung sa atin po yun mga kapatid ay nawala na yung tiwala ko sa iyo. Ay nangako ako sa iyo tapos ganito mong gawin mo sa akin. Ay kung sa tao po yun ay mawala na po yun. Pero ang Diyos hindi ganon. Kaya salamat sa Panginoon, purihin po ang Panginoon dahil sa mga pagtuturong ito na atin pong natukayan ang buhay at karakter po ng ating Panginoon. Mayroon pa pong karagdagan, Sister Susan? Okay? Wala na po? Okay, so salamat Sister Susan and Sister Nympha. At Sister Veronica, mayroon po kayong reaction dito sa buhay ni Abraham. Good morning po, brother. Siguro Yes. po yung pinaka-reflection ko lang po dito is yun nga po, ang Panginoon po ay mabuti
at tapat dahil po yun po yung nature niya. Hindi po siya dumedepende sa kung ano yung ipapakita natin sa kanya or kung ano yung behavior natin. Kundi kapag sinabi niya po talaga, is tutuparin niya no matter what happens. Yun lang. Amen. Yan po ang nakita natin sa Diyos. Attribute niya talaga yun na faithful. He is faithful. At wala po tayong masasabi. We are unfaithful to the Lord. So we just realize na Panginoon, kayo po ay tapat sa inyong pangako. Ako po ay hindi tapat. Tulungan niyo nawa ako, Panginoon, na maging tapat sa inyo. So yun ang ating idalangin sa Panginoon. At pasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po ay maniklod sa ating panalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapasalamat na ipinakita niyo po ang inyong karakter sa amin na sa pamagitan po ng buhay ni Abraham na kung saan siya po ay tinaguri ang ama ng pananampalataya. Ngunit inyo pong pinakita na kayo po ang siyang ama namin na may katapatan sa inyong mga pangako. Kaya alam namin, Panginoon, na kahit naghihirap ang buhay, kahit saan man mangyari at saan mang dako kami dadalhin, ay alam po namin na kayo po ang siyang magbibigay, protekta po sa amin, na kayo po ay mag-iingat. Katulad po sa aming kapatid Sister Susan ngayon ay naglalakbay patungo pabalik sa kanyang lugar, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang magpala sa kanya. Tulungan nawa siya, Panginoon, na maging instrumento din po na daluyan ng katotohanan na mayroon po siyang pagsubok na hakarapin sa lugar na yung kanyang babalikan dahil may dala po siyang mensahe na kung saan ay inyong pinakilala sa kanya ang mga katotohanan na dalhin niya po sa kanyang pamilya. At patuloy nawa na ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan ng bawat isa. Pagpalain niyo rin po, Sister Nympha, ang kanyang pamilya. Bigyan niyo po ng pagpapalang hindi inaakala na kung saan ay maging liwanag po sila sa kanilang tahanan at ganun din po sa community. Ganun din po kay Sister Veronica, kasama po ng kanyang pamilya, ay pagpalain niyo po sila at huwag pabayaan. At amin pong alam na kayo po tumawag sa kanila. Kaya nga po't aming dinadalangin na kami nawa ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Salamat, Panginoon. At ganun din po sa mga sumusubaybay sa seryeng ito, na patuloy nawa na ang pagtsatsaga at pagtitiis ang siyang maranasan ng bawat isa, na sa aming pagpapatuloy po ng pag-aaral sa biblical history, aming matagpuan na kayo po ang siyang Diyos na aming nakikita, na siyang author of the history. Kaya salamat, Panginoon, na kayo po ay nagbigay sa amin ng karunungan na aming napag-aralan ang inyong character. Salamat at patawarin po kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po at magandang araw po sa inyong lahat at God bless you po, mga kapatid. Ingat po kayo, Sister Susan, sa travel. God bless you po. Okay, ingatan po kayo ng Panginoon at gagamitin po kayo sa gawain dyan sa island. Basta na yun, God bless po. Sa ating mga kapatid, bukas po ay magpatuloy po tayo ng ating pag-aaral. Amen. Bye-bye.